May hapon sa tanan. Mayari kita diri customize nga power station or power generator. Bali mamaw ni siya kay naka 5,000 watts pure sine inverter, naka 24 volt setup, no? Nga live PO4. Pila ni ka watts ang bal ni customer ka ampere. 200 Ah so 2,000 watts. 200 nga battery, 5,000 nga inverter kag naka LG nga MPPT. So may low voltage, so far okay. Pero kagamay gid sa iya nga fan yan. Anyway, ang problema is gagana ang tanan, waay gagana ang inverter. Amo ning complain sang aton nga customer. Kung mag-on ka, ga-on siya and then ga-tip off siya gulpi. So ang problema. So gin-tester ta na, okay man, ga-on man ang iyang 24 volts. So kung mo paan mo base, on mo. So may yara siya 25.9. Okay mo siya sa low voltage. Disconnect. Para sa iyan nga 12 volts niya. Down voltage siya. So gin-try ko nga bypass 24 volts ang aton nga inverter, kakaso siya sa iya nga battery diyo. Kaya gin takod siya sa aton nga battery, e-bike kag working siya. So working siya. So wari madikigi na customer pag test nakita nga working ang inverter at least, no. Wala ta complain sa aton nga inverter. Kay mahal siya klase inverter mo. So working gid, okay siya. So gin test kagina de gin-testeran ko, okay na ang 220 nga volts. Ari naka-on na siya, no. So testeran ta siya 220. Ari saksak ta para makita. So may ara siya nga 223. So okay na to 20, okay na siya kagin bypass. Sabot sa ganun problema is somewhere between connection sa battery pakadto di sa aton nga inverter. Pag na-notice ko, wala siya masyado fuse. Wala sa fuse. Maliban sa circuit breaker, wala na akong pinakita nga fuse. So, importante kitang fuse, no? Kaya kung mag-trip off or mag-problema sa mga connection tada, at least fuse ang una ma-damage kaya hindi ang atong mga gamit. So, lang taon ko na maubra tas ini, paano ito na siya masolbar. So, ginbilin din isang aton nga customer, no? Para palitikan ta. So, update lang kamo kung anong masunod naton nga maubra ini. So, working siya. Kaya gin-bypass siya. Ayos